So, eto na ba ang katapusan ng digmaan ng Amerika at Iran? May balita po tayo dyan mga sangkay, pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto pandaigdigang balita po tayo, no? Kasi itong ating channel ay para lamang po talaga sa world news. Ngayon, may balita po kasi, mga sangkay. Eto yung update. Imbis na atakihin ni Trump ang Iran. Dahil nga po, sabi po niya, magbabayad ang Iran, mga sangkay, sa ginawa nila sa mga tropang militar nila na umaaligid sa Strait of Hormuz. Ngayon, instead na umatake, ang ginawa ni Trump, mukhang kumalma. Siguro may nakapag-advise sa kanya na huwag mo nang ituloy. Kasi masisira yung magandang plano sana, yung peace deal nila. Ngayon, alamin po natin kung gaano katindi itong gagawin nila. Kasi sana po magtuloy ito. Kasi kung hindi ito magtutuloy, guys, ngayon nga po, sumirit na naman po yung presyo ng oil sa buong mundo. Pansinin nyo yung presyo ng oil ngayon sa merkado, kahit po dyan sa mga gigilid lang natin. Ang taas na naman. Bakit? Isa lang ang sagot. Nagbakbakan na naman kasi ang Amerika at Iran, at clinose ng Iran yung Strait of Hormuz. So, ngayon mga sangkay, tumaas yung presyo ng oil. Pero ito na mga sangkay, tingnan natin. We have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants. Buo ang paniniwala ni United States President Donald Trump na matatapos na ang gyera nito sa Iran kasunod ng pagsasapinal ng kasunduan na inaasahang malalagdaan na sa susunod na mga araw. Inanunsyo na rin ni Trump ang lugar kung saan posibleng gawin ang permahan, at ito ay sa isang bansa sa Europa. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. It should get done. So mukhang seryoso talaga to, guys. Kasi hindi naman po magkakaroon ng ganyang isipin mo sa ibang bansa pa po nila gagawin yan. No, sa Europe pa raw po yung permahan. So sana hindi po maudlot mga sangkay, kasi ilang beses na po nauudlot ito eh. 'Di ba? Over the next few days, probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Ito aniya ang dahilan ng pagkanselan niya ng ikalawang malakihang pag-atake. Yun. Kasi meron dapat silang gagawin na sobrang lalang pag-atake sa Iran. Pero kinansel. Kinansel para po dyan mga sangkay sa peace deal na yan. Ayon sa US leader, makatitiyak siya na hindi nauurong ang Iran sa kasunduan dahil nakaranas na ito ng matinding pangbobomba. Giit ni Trump, Grabe, no? Parang wala po silang Parang makikipagkasundo sila, pero hindi nawawala yung patutsadahan nila mga sangkay. Pero buti natutuloy pa din. hindi lang ang Amerika ang makikinabang sa kasunduan, kundi ang mga bansa sa Middle East at lalong-lalo na ang Iran. It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and other countries. Nangako si President Trump na oras na malagdaan ang kasunduan ay agad nilang aalisin ang US blockade sa Strait of Hormuz. Naniniwala siya na sang-ayon sa mga probisyon ang Supreme Leader ng Iran. Has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade? Yes, that's part of the deal. Walang kumpirmasyon ang Iran sa mga pahayag ni President Trump. Sa isang panayam ng Iranian media, sinabi ni Foreign Affairs Ministry spokesman Ismail Bakeyi
na wala pang konklusyon ang Iran kaugnay ng kasunduan. Naku! Baka maudlot na naman yan kapag ka nagmataas na naman po yung Iran. Pero, kailangan mag-agree na po dyan yung Iran. Kaysa naman mas malala pa po yung gawin ng Amerika sa kanila. 'Di ba? Kasi kung hindi sila mag-agree dyan, tuloy ang digmaan dyan. Tapos, siyempre damay tayo, buong mundo. Akala po natin, hindi tayo damay. Damay tayo dyan. Kasi pag mag-gera sila, magtataas yung oil. Pag magtaas yung oil, siyempre, pati Pilipinas, mataas yung presyo ng oil. Nagkukulang ng supply ng oil. Tataas na naman po sa merkado. Tapos yung inflation, lalala po. So it's time na sana matuloy na po ito, mga sangkay. Taliwas rin sa kiniklaim ni Trump ang pahayag ng ilang Iranian leaders. Mismong si spokesperson Bakai ay may makahulugang pahayag sa social media na tila sinasabing sino man ang sisira sa kapayapaan ay haharapin nila ng digmaan. Maugong rin Mayabang din talaga tong Iran, mga sangkay, no? Mayabang din talaga eh. Alam nyo for me, hindi talaga nila kaya yung Amerika. Kahit anong yabang nila, hindi nila kaya yung Amerika. So, kung ganyan yung kanilang gagawin sa US, kung ako sa Amerika, ituloy na lang nila. Total, mukhang wala tayong nakikitang pagpapakumbaba dito sa Iran. ang balitang hindi inaprubahan at hindi aaprubahan ni Supreme Leader Mahatma Khamenei ang anumang probisyon nito. Sa pahayag naman ni Iranian Ambassador to Pakistan Reza Amiri Moghadam, taliwas ang ipinakita ni Trump sa sinasabi niya ng peaceful settlement. Dagdag nito, kung iniisip aniya ni Trump na mapipilit niya ang Iran na pumirma sa kasunduan sa pamamagitan ng dahas, hinding-hindi aniya ito mangyayari. Wala aniyang makikinabang sakaling mabigo ang diplomasya sa pagitan ng US at Iran, kundi ang Israel. At tiyak na ikasisira ito ng imahe ng Amerika dahil nagpagamit ito sa iba. Sa gitna ng kalituhan kaugnay ng US-Iran deal, naglabas ng pahayag si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at sinabing hindi ito parte ng US-Iran agreement. Ayon sa kanyang opisina, ikinatutuwa ni Netanyahu ang nilalaman ng kasunduan kabilang ang pagdismantle ng nuclear enrichment sites ng Iran. Ikinagalak din ni Netanyahu ang probisyong pagpapatigil ng suporta ng Iran sa mga proxy nito, kabilang ang Hezbollah sa Lebanon na isang malaking pabor para sa Israel. Noel Polyarco, Well, sana po magtuloy-tuloy po yan, mga sangkay. Pero based sa mga sinasabi ng Iran, mukhang nalalabuan po ako. 'Di ba? Mukhang malabo pa din, mga sangkay, no? Pero sana matuloy na po ito kahit nagmamatigas po yung Iran. Kasi kung hindi, ituloy na ni Trump lahat ng gusto nilang gawin sa Iran. Kasi kaya naman pala ng Iran pumalag eh. Palagan na po ng Amerika, makipag all-out war na po sila sa Iran. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Subscribe nyo po. So, ayun, mga sangkay. Subscribe nyo rin po itong ating YouTube channel, Sangkay World Docs, dahil dito lamang po tayo nag-upload ng mga pandaigdigang balita. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.